So, ngayon, si Congresswoman Migs Nograles naman, ang sumundot kay VP Inday. At ang hirit niya is, manood ka na lang. Alam natin may shade dito. Pero, let's look back. Bakit si Congresswoman Migs Nograles medyo malakas ang loob? Well, mahaba ang history nila with the Dutertes. Balikan natin. In 1992, yung tatay niya, si Prospero Nograles, tumakbo ng mayor ng Davao City laban kay Rodrigo Duterte. Siyempre natalo si Prospero Nograles. Feud po yan ng dalawang pamilya at matagal na po yan. Since 1992 nga, nung tumakbo si Nograles laban kay Digong Duterte. In 2009, si Prospero Nograles, tumakbo na naman, mayor. This time, ang kalaban si Inday Sara. At dito sa mga pagtakbo na ito, ilang beses na yung mga DDS na naririnig niyo, yung Digong Death Squad at yung mga aligasyon tungkol sa extrajudicial killings, guess nyo kung kanino nanggaling yon? You're right. It was from Mr. Nograles himself. Sumakalangit nawa. Okay? So, yung mga naririnig natin at yung mga pinapalabas noon ni Senator Laila de Lima sa Senado tungkol sa alleged extrajudicial killings dyan sa Davao and so on, binubuhay lang nila. Pero yan po ay ginawa kasing campaign issue in 1992 and in 2009 at ang pasimulan niyan ay si Prospero Nograles. Like I said, sumakalangit na nga. Enter 2025 at nagiging at maug na ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Guess what? Siyempre nag-reconcile. Lumapit ang Prospero Nograles at sinabing susuportahan ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Amin na tayo. Okay? Tuloy-tuloy po ang pagsuporta even all the way up to 2016 and in 2017, si Carlo Nograles, anak ni Prospero at kapatid ni Migs, ay sumali ng PDP laban at siya po ay na-appoint. Later on, bilang CABSEC. Bago noon, siya po ay kongresista kasama ng isang kapatid na si Jericho. Si Jericho po ang representante ng PBA party list, samantalang si Carlo ay congressman ng distrito sa Davao. So nung di ba? So teka muna, huwag muna yung ibang mga tanong. Ito muna kasi may topic tayo ngayon. Okay. So nung 2019, kung di ako nagkakamali, tapos na yung term ni Carlo, nagpa-appoint siya at in-appoint siya bilang CABSEC. And later on, dito naman sa bago nagpalit ng administrasyon, nagpa-appoint siya doon sa civil service at in-uphold ni Presidente Bongbong Marcos yung kanyang appointment. In 2022, si Congresswoman Migs Nograles, nanalo po siya bilang representante ng PBA party list. And at the time, dahil strong supporter sila ni Duterte, marami po sa atin ang sumuporta sa kanya. Gumawa pa siya ng TikTok video in June 19 of 2022 congratulating Inday Sara. In January, tapos meron pa siyang mga ilang posts na yay kay VP Sara, may mga pictures siya sa kanyang Facebook na nagsiselfie siya with Inday Sara and former President Rodrigo Duterte. In January, dumarag sana ang People's Initiative na inilabas ni Congressman Paulo Duterte na si Congresswoman Migs Nograles ang pasimuno ng People's Initiative sa Davao. Kinakausap ang mga barangay, dumidiretso. Issue ito kasi kongresista ng distrito na yon si Congressman Pulong Duterte. Meaning, nag-encroach sa distrito niya ang isang kongresista na galing party list. Normally po may ethics yan. Kailangan magpapaalam kayo or baka kausapin mo, ako dun sa distrito mo, may proyekto ako sa distrito mo, kung gusto mo, sabay tayo, o imbitado ka sa ribbon cutting. Pasintabi lang po. Kasi nga, distrito ni Congressman Pulong yon. Now, any other congressman in any other district would do the same. Nila, magsasabi sila na, teka muna, bakit ka nasa distrito ko? But, Congressman Paulo went one step further. Kasi hindi nga popular ang People's Initiative. Lalong-lalo na ang proposal nila ay pabaliwalain ang Senado nang sa gayon. Solely kakayanin ni Speaker Martin Romualdez at ng Kongreso magparatsada ng constitutional amendments, okay? Without need for the Senate. Ngayon, bukod sa encroaching in his district, mayroong akusasyon si Congressman Pulong na hindi regular yung pag-conduct ng People's Initiative dahil nga ikinakabit ito sa iba't ibang klaseng
ayuda o anong iba't ibang klaseng compensation para dun sa pagpirma sa People's Initiative. Siyempre, dininay ni Congresswoman Mix, pero hindi niya dininay exactly. Ang sabi niya, wala akong alam dyan, nasa US ako. Sure. Kaso, yung mga saksi doon sa Senate hearing ni Senadora Amy Marcos ay nagsabi na hindi po si Congresswoman Mix at yung kanyang party list po ang pasimuno nito. So clearly, tapos na po ang cooperation ng mga Nograles with the Dutertes. For the simple reason na hindi na po in power, well, totally in power ang mga Duterte, although they remain hugely popular. Ibig sabihin, kapit sila kung sino yung nasa pwesto. Si Cruz Angeles, ito ang Luminous. Pasensya na po, normally po nagla-live tayo ng gabi, but I have a previous appointment para hindi rin tayo masyadong late mamaya. Para dun sa mga nanonood sa TikTok, you can view the replay on Facebook, Rumble, or on YouTube. Okay? Okay. Alright, hi po sa lahat na nanonood sa atin sa YouTube at saka sa Facebook at saka sa Rumble. Hi kay Ruben Sipalay, kay kay Christian Javier, June Sanama, hi po. Hi kay Sixth Sense. Okay, today, as you can tell by the backdrop, dito sa YouTube at saka sa Facebook, iba po kasi yung backdrop ay mapagpalang araw din po, user 364616. So, magandang hapon din po. Uy, hi din sa lahat ng nanonood, si Yen, Joven, Rayusuke, Jaylin, Tampisaw, Onilu, Nilda, Winnie, Renante, GQ, Sexy Love, Nenita Arago, si Ma'am June, Corazon, Piagas, mga nanonood sa atin sa Luminous Group, magandang hapon din po sa inyo. Teka lang ha, ilipat natin doon para nakikita ko yung ninyo, yung names ninyo dito sa Hi, kay Ma'am Rui, kay Mami Salve, kay Jing, Noel, Ena David, hi po. Okay. Okay, ayan. Kita ko na kayo. Finally. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Marie, kay Consuelo Padilla, magandang hapon po sa inyo. Alright. So, ang main topic natin today is that si Congresswoman Migs Nograles ng PBA party list took a swipe at Inday Sara. Wala namang ginagawa or comments si Vice President Inday tungkol sa kanya. But, she did answer itong si Congresswoman at sinabi niya, makinig ka na lang kasi daw dun sa mga hearing sa House. Ang komento ni Vice President Inday is that it seems that there was no due process and it doesn't appear that justice is being done for Pastor Kibuloy. As we know, both dun sa Senate at saka dun sa House, hindi pa parehong pinapatawag si Pastor Kibuloy for reasons that seem to be centered on answering accusations that are made kay Pastor. Ang problema is that the Pastor has taken the stand that this is a matter for the courts to decide. Ang dami nating naririnig ng mga komento o nakikita ng mga komento na nagsasabing, i-depensahan niya sarili niya doon, pumunta siya sa hearing. Hindi po yan ang venue para depensahan ng sarili niya. In fact, hindi yan venue para akusahin siya. Ito ay venue para bigyan ng impormasyon ang ating mga legislador o mga babatas para sila ay makagawa ng bagong batas, makarepeal ng lumang batas o makaamyanda ng existing na batas. Hindi po nila ginagawa yon. Ang nangyayari ay parang nagmumukhang bibirahin nila ng bibirahin, aakusahin nila, tapos nagiging obligasyon pa ng tao na depensahan yung sarili niya at quote-unquote patunayan ang kanyang innocence, ang kanyang pagkawalang sala. Hindi po ganon ang ating saligang batas. Tama si Vice President Inday. Ang saligang batas says the presumption is innocence. Ibig sabihin, until hatulan niya ng hukuman, ang presumption natin ay wala siyang sala. And therefore, ano yung dahilan para depensahan niya sarili niya? In fact, araw-araw nadadamage si Pastor and consequently, pati ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi, mantakin ninyo, pati doon sa Senado, ultimo yung mga practices ng religion ay ini-examine nila at kinukumentuhan. Alam niyo kung ordinaryong mamamayan at walang immunity ng Kongreso para dun sa mga sinasabi nila, pwede tayong kasuhan. Yung mga pang-iinsulto na ganyan, at pwede rin tayong kuyugin sa totoo lang. Pero ano nangyayari dito? Mismong mga mambabatas natin ay walang pakundangan sa mga karapatan ng ordinaryong mamamayan, mga hindi government employees or officials. At ultimo relihiyon
ay ginagawan nila ng batikos. Sabi ni Mami Salvi, totoo ba na may warrant of arrest na si Pastor? May video kasi na nanlaban daw mga members. Nasaan yung video po? Wala pa po akong nakikitang video, so hindi ko makukomentohan yan. Although, ang Kongreso, I understand, is already issuing a contempt order. Hindi po warrant yon. So it's not a warrant. It's an order of contempt na pwede siyang i-detain. So, sabi ni Maneka, good afternoon. Sabi ni Ma'am Rose, magandang hapon. Si Rex, sabi ni Ma'am Adelaida Santos, wala nang ginagawang batas, puro pamilya lang. Sabi ni TNL, isa daw siya doon sa nabudol. Sabi ni Cha, just like what Mr. Contreras said, it was an investigation in aid of prosecution and persecution. What has happened to our elected officials? I don't know how they get elected anymore. Well, I don't know what Mr. Contreras said, pero consistent po kami dito. From the start, nakikita naman po natin yan. Pero hindi isolated incident ito. Nangyari nga po kay Lincoln Ong and Farmally. Kasi, hindi naman issue para sa Senado na kilatisin ang ebidensya o kung ano man paglalabag sa batas, allegedly, ang ginawa ng Farmally. Yan po ay para sa Sandigan Bayan. At doon nga po nililitis ang kaso. Instead, gusto pa nilang magpa-detain as if yung detention na yun ay isang parusa. Ngayon, medyo complicated yung batas pagdating doon sa contempt. Normally kasi ang contempt, pag ito ay pinataw bilang parusa, ay kailangan may proseso yan. At ang proseso, usually sa hukuman yan. Ngayon, sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ni Lincoln Ong, kailangan pa rin respetuhin ng Senado ang proseso bago sila magpa-detain, kahit may power sila to detain a person to compel him to testify or to answer in a particular way. Not what his answer will be, but how he will answer. Okay? So, ngayon, si Congresswoman Migs Nograles naman, ang sumundot kay VP Inday. At ang hirit niya is, manood ka na lang. Alam natin may shade dito. Pero, let's look back. Bakit si Congresswoman Migs Nograles medyo malakas ang loob? Well, mahaba ang history nila with the Dutertes. Balikan natin. In 1992, yung tatay niya, si Prospero Nograles, tumakbo ng mayor ng Davao City laban kay Rodrigo Duterte. Siyempre natalo si Prospero Nograles. Feud po yan ng dalawang pamilya at matagal na po yan. Since 1992 nga, nung tumakbo si Nograles laban kay Digong Duterte. In 2009, si Prospero Nograles, tumakbo na naman, mayor. This time, ang kalaban si Inday Sara. At dito sa mga pagtakbo na ito, ilang beses na yung mga DDS na naririnig niyo, yung Digong Death Squad at yung mga aligasyon tungkol sa extrajudicial killings, guess nyo kung kanino nanggaling yon? You're right. It was from Mr. Nograles himself. So makalangit nawa. Okay? So, yung mga naririnig natin at yung mga pinapalabas noon ni Senator Laila de Lima sa Senado tungkol sa alleged extrajudicial killings dyan sa Davao and so on, binubuhay lang nila. Pero yan po ay ginawa kasing campaign issue in 1992 and in 2009 at ang pasimulan niyan ay si Prospero Nograles. Like I said, sumakalangit na nga. Enter 2025 at nagiging at maugna ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Guess what? Siyempre nag-reconcile. Lumapit ang Prospero Nograles at sinabing susuportahan ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Uwi na tayo. Okay? Tuloy-tuloy po ang pagsuporta even all the way up to 2016 and in 2017, si Carlo Nograles, anak ni Prospero at kapatid ni Migs, ay sumali ng PDP laban at siya po ay na-appoint. Later on, bilang CABSEC. Bago nun, siya po ay kongresista kasama ng isang kapatid na si Jericho. Si Jericho po ang representante ng PBA party list, samantalang si Carlo ay congressman ng distrito sa Davao. So nung di ba? So teka muna, huwag muna yung ibang mga tanong. Ito muna kasi may topic tayo ngayon. Okay. So nung 2019, kung di ako nagkakamali, tapos na yung term ni Carlo, nagpa-appoint siya at in-appoint siya bilang CABSEC. And later on, dito naman sa bago nagpalit ng administrasyon, nagpa-appoint siya doon sa civil service. At in-uphold ni Presidente Bongbong Marcos yung kanyang appointment. In 2022,
si Congresswoman Migs Nograles, nanalo po siya bilang representante ng PBA party list. And at the time, dahil strong supporter sila ni Duterte, marami po sa atin ang sumuporta sa kanya. Gumawa pa siya ng TikTok video in June 19 of 2022 congratulating Inday Sara. In January, tapos meron pa siyang mga ilang posts na yay kay VP Sara, may mga pictures siya sa kanyang Facebook na nagsiselfie siya with Inday Sara and former President Rodrigo Duterte. In January, dumarag sana ang People's Initiative na inilabas ni Congressman Paulo Duterte na si Congresswoman Migs Nograles ang pasimuno ng People's Initiative sa Davao. Kinakausap ang mga barangay, dinidiretso. Issue ito kasi kongresista ng distrito na yon si Congressman Pulong Duterte. Meaning, nag-encroach sa distrito niya ang isang kongresista na galing party list. Normally po may ethics yan. Kailangan magpapaalam kayo or baka kausapin mo, mag-ano ako dun sa distrito mo, may proyekto ako sa distrito mo. Kung gusto mo, sabay tayo o imbitado ka sa ribbon cutting. Ano lang, pasintabi lang po. Kasi nga, distrito ni Congressman Pulong yon. Now, any other congressman in any other district would do the same. Ano nila, magsasabi sila na, teka muna, bakit ka nasa distrito ko? But, Congressman Paulo went one step further. Kasi hindi nga popular ang People's Initiative. Lalong-lalo na ang proposal nila ay pabaliwalain ang Senado nang sa gayon solely kakayanin ni Speaker Martin Romualdez at ng Kongreso magparatsada ng constitutional amendments, right? Without need for the Senate. Ngayon, bukod sa encroaching in his district, mayroong akusasyon si Congressman Pulong na hindi regular yung pag-conduct ng People's Initiative. Dahil nga ikinakabit ito sa iba't ibang klaseng ayuda o iba't ibang klaseng compensation para dun sa pagpirma sa People's Initiative. Siyempre, dininay ni Congresswoman Migs, pero hindi niya dininay exactly. Ang sabi niya, wala akong alam dyan, nasa US ako. Sure. Kaso, yung mga saksi doon sa Senate hearing ni Senadora Amy Marcos ay nagsabi na hindi po, si Congresswoman Migs at yung kanyang party list po ang pasimuno nito. Anong iniinom ko? Tsa, grabe kayo, ano akala ninyo? So clearly, tapos na po ang cooperation ng mga Nograles with the Dutertes. For the simple reason na hindi na po in power, totally in power ang mga Duterte, although they remain hugely popular. Ibig sabihin, kapit sila kung sino yung nasa pwesto. Naalala niyo yung unang-unang SONA ng dating Pangulo natin, 3 lang daw na tao ang allegedly sumuporta sa kanya ng mga kongresista at the time. Ang binanggit lang niya ay si Congressman Alvarez, si Pantaleon Alvarez, who became the Speaker of the House. Sinabi niya na andyan yung mga Nograles pero hindi siya super palo doon. Bakit? Alam niya na kumakapit lang sa kanya ang mga yon dahil tumatakbo nga siyang Pangulo. Suddenly, sige, they band together yung mga band together daw ang mga taga Davao. But the moment na nawala na si Presidente Duterte, nung una, pakyut-pakyut pa kay Inday Sara. But now that the rift is becoming a little more evident, hindi na. Bastusan na. Kasi sa totoo lang, yung pag-encroach ni Congresswoman Migs Nograles sa jurisdiction ni Congressman Pulong is an ethical issue. I'm not saying necessarily it's an ethical violation dahil Committee on Ethics mag-decide na, pero it is an ethical issue. So, sabi ni Rodel, attorney is such a good person. Your taray makes me smile even if there are rude political questions. Well, rude people are rude because sila yon. Hindi if I have to react, then at least the most that I can do is 1, show them how it's done. And 2, show them that I'm at least better than them pagdating sa kanilang bastusan. Ba't ako magpapakabastos? Sabi ni Ma'am RG Chell, ganyan talaga ang ugali ng mga politicians, parang linta. Kapag wala nang needs, kung sino ang powerful, dun sila kumakapit. Yung mga nagsasabing pasagot po o sagutin mo, hindi ko po sinasagot. Ganun po ako kasutil. Hoy, sabi ni don't be an obedient, bakit walang nag-notify? Naku, sorry po. Baka may lag lang po talaga ang YouTube.
ano yun, para hindi mahirap, hiramin mo term ni Maharlika, Inday, big, hindi ko po alam ang ibig sabihin nun. Mahirap na magsalita, not knowing what I'm saying, di ba? So, sabi ni Elfie Victoria, at patulan po natin to, pag si Inday yung pumalit dahil pinipilit nila na maupo si Inday dahil sa China, Madam, sige ha, harapan tayo, debate tayo kung tungkol yan dyan. Kailangan meron kayong matinding ebidensya niyan ha? At saka hindi yung mga ini-echo nyo lang po. Ma'am, sa totoo lang, mahal niyo ba yung bayan nyo? Kasi kung mahal niyo, we will not try to get in between or even take sides. Okay? Ang ginagawa po ninyo, binabatikos ninyo o binabash ninyo ang isang buong bansa na ang taas-taas ng trade relations na, ang laki ng trade relations natin. Ang laki ng trade natin with China. Ang laki kaya, ang dami kayang mga Philippine manufacturers who have businesses in China, and what you're doing is ensuring na marami po sa ating mga mamamayan ang mawawala ng trabaho at negosyo. Okay? So ma'am, hinay-hinay po. At questionin nyo naman po yung mga amo ninyo kung sila po ay nakakaintindi talaga ng mga issue. Kasi sa totoo lang, hindi mo masasagot pagka pinagdidiscuss na natin dito yung arbitration agreement, yung strategic partnership with with Australia, at yung mga trade relations natin na wala namang binigay sa ating additional ng US. Isama na po natin yung mga complications ng paglalagay ng mga base militar o paglalawak ng mga base militar dyan sa Batanes. Ma'am, sa totoo lang, hinay-hinay po kayo. Kasi yung mga sinasabi ninyo tungkol sa China, you don't know what you're doing at kung ano ang magiging epekto niyan. Sabi ni FM Ray, sorry po, attorney, can't help but notice your nice shirt. I know! It's one of my favorites, but I've not had a chance very recently to wear it. Hindi ko pa nga yata nasuot ito sa sa Karambola. About sa printing business, nakadepende po kami, sabi ni Crucilito, sa China. Kung maputol yan, wala na kami. O ayan guys, may mga imports tayo that are essential to local businesses. So, intindihin niyo po yung ginagawa ninyo. Baka po mga pamilya ninyo maghirap. Hinay-hinay po at intindihin natin yung issue. At araw-araw naman kung maayos naman po kayo magtatanong, masasagot naman po natin para matulungan yung inyong pagkaintindi. Sabi ni Cha Cha Cha, what if China suddenly decides to stop trading with the Philippines? Will the US come to the rescue? Sabi ni Ray Dua, kahit anong paninira sa mga Duterte, hindi sila masisira, kawawang tamba. Sabi ni Rafi, daming bobong loyalists nakapasok. Nag-aral ba kayo? Kayo humarap sa giyera. Okay. Sabi ni Roger, economically relationship with China is better. Well, I don't want to rely on a single country. Sure, we want to maintain trade relations with China, but we want to maintain trade relations with every country that we do have trade relations with. Yun nga lang dun sa iba kasi super lugi tayo. Halimbawa, with the European Union, ang daming kaek-ekan. Yung mga relations natin with certain countries are okay, pero ang baba ng quota, ang baba ng binibigay nila sa atin. Ano po insights nyo sa Media Blitz na may secret deal daw po si FPRD sa China sa WPS. It is clearly a media operation. Walang detalye. Nobody's answering anything. Nobody's showing us any documents. Nobody is even seconding it. So clearly, that's an operation. Bakit nyo tinutulungan? Ano ba kayo? Wala nga kaano-ano walang basihan, walang kahit ano. So, and it comes so late. At the time that the former president was in China, walang ganun. Walang salitang ganon, walang nagsasabi na, kinausap niya si Xi because this, that. Even the president said, okay lang. Bakit kayo nagaganyan? Tapos super react. Why are you reacting? Clearly, media is on an operation. Yung mga taong may pasimunan niyan, ino-operate nila ang dating Pangulo kasi very, very vocal siya ngayon. So bakit niya tutulungan yan by asking this in all different fora? Because they have not shown us anything. And it comes at a really ridiculous time. Kailan ba pa nagpunta ang dating Pangulo sa China? Sabi ni Katie, I saw an American vid that Marcos is supporting the US in order to get back frozen assets. Well, that's not a surprise. Yan po ay matagal na pong pinag-uusapan. The president had met with US representatives twice before he was elected. So yes, we know that something was going down. But we don't know the details.
So, plausible yung sinasabi ng US commentator na yun. I'm not saying he's totally right because pagdating nga dyan sa mga ganyang klaseng komento, wala pa rin po tayong nakikita. Although, clearly, yung isa, hindi naman amoy media operation. Itong isa, oo, operation talaga. Sabi ni Rosa, always watching from Aichi, Japan. Salamat po sa maaga ng live at marami po akong natutunan. Hindi ko pa po naaaral. Sabi ni Susi Patro, ano sa tingin mo ang mga implications ng effect ng biyahe ni BBM sa Czech Republic na kahit pledge ay walang dala? Well, wala not enough information right now. So, pero maiintindihan ko kung bakit natatawag na pasyal. Ganyan naman, parang ang ano ko dyan is let's give him the benefit of the doubt first. Wala pa kasi akong nakikitang masamang ginagawa niya pagpunta sa Czech Republic. Ang alam ko lang is ano ba yung meron sa Czech Republic. Doon nilagay ng ABS-CBN yung kanilang importing company para doon sa kanilang mga programa. At Garni, sinagot na po ni PBBM yung issue ng pasyal. At ma'am, ang sama po ng sagot. Ang sabi, pinakita lang niya yung itinerary at sinabing walang pasyal dyan. As if naman ipapakita, bakit sa New York ba nasa itinerary niya yung concert ni Eric Clapton? Di ba wala? Nagulat na lang tayo kasi si vlogger ay pinost niya yung pictures na nag-attend ng concert. So, ma'am, huwag naman po ganyan, huwag naman po gullible. Sabi ni Nerdy, I still believe PRD's policy that we should be friends with everybody. The more friends we have, the more beneficial for our country. Itong stance ni PBBM is so yellow, not good at all. Well, ganito yan. There's a balance to everything. So, yun na nga lang, the friend to all was supposed to be a balancing policy. Meaning, hindi naman natin naawayin ng US, hindi rin natin naawayin ng China, but that we have relations that are not dictated by foreign countries. Alam nyo, prior to that, ang foreign relations po natin directly aligned with the United States. Na iba lang po nung panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasi nga, friend to all. So, hindi na po tayo madiktahan ng US. Pero just so, para lang sa sa mga sumusubaybay dito na very pro-US. Alam nyo ba na at the last minute, the US flew their support to Rodrigo Duterte, pero he was never beholden to them. Okay? So, alam nyo kung bakit natin alam. Because the US, marami naman nagkwento sa akin in the course of our short term, sinabi naman na pagka ganun, mukhang may mananalo na, yung mga representante ng iba't ibang mga bansa ay naghahanda na kung sino yung kanilang kakausapin. Particularly those who have concerns with the Philippines. Whether those concerns are business concerns or security concerns, doesn't matter. Kakausapin na yan. They did the same with BBM when he was still a candidate and when it looked like he was ready to win. Initially, the US had backed a different candidate. Different candidate, says. Pero dito, si Presidente Duterte, nung naging maliwanag, nag-hesitate pa sila. Maliwanag na mananalo si Presidente Duterte, nag-hesitate pa sila. Alam ni Presidente Duterte noon, yung hesitation na yun. Wala po ang mga Espanyol, Amerikano at iba pang nanakop sa Pilipinas. May trade relationship tayo sa China, sa Palawan, sa may gawing norte na tinatawag nila noong Wugenshang. Well, meron ding Maiyi. Di ba? Dalawa ang teorya sa Maiyi, either Laguna daw siya o Palawan. Di pa sure. Hi kay Damon. Naku, I hope you're alright. Please feel better soon. So, sabi ni Isha, dinidikdik ng lahat si Pastor at SMNI, basic needs nga di nilang maiayos. Ang bigas pa lang napakamahal na, baka magulat sila may looting nangyayari kasunod at kumakalam ng sikmura ng mga Pilipino. Huwag naman po umabot dun sa sa yung parang nangyari sa panahon ni Noynoy na sinugod na yung NFA. Sabi ni Mask Equalizer, parang kunwari,
Sige. Sabi nila, sinong sila? Sino po source ninyo? Baka naman kung sino-sino lang nagsabi niyan, eh bakit kayo maniniwala kung hindi naman sila dalubhasa o hindi sila taga-gobyerno? Ini-reiterate niya kasi yung binenta daw ni FPRD ang WPS. Talaga, nasan yung dokumento niyan? Ay nako, yung mga ganyan kasi retorika yan, sir. Hindi yan fact. Sinasabi nila, binenta ni Duterte. Ha? Ay. Binenta ni Duterte, binenta. Unang-una, walang benta. Kasi you cannot sell that. You cannot sell that area. Besides, it's not territory. Hindi mo mabebenta yan. Naiintindihan nyo ba kung ano yung legal regime dyan? It's an exclusive economic zone. At least yung primary na pinaglalabanan natin. Mas complicated pa po kasi dun eh. Kasi right now, ang nakikita lang ng mga tao yung EEZ. Kasi yun ang na-explain. Pero yung mga claims pa natin sa KIG, hindi rin pa napapag-usapan yan. Di ba? Marami po, ang dami-dami pong issue dyan. Kaya pag sinabi ninyong nabenta, yung mga ganyang akusasyon, kailangan ng dokumento. Sabi ni Ma'am Elizabeth, si Junior never Junior talaga. Never na nag-isip ng tama para sa kapakanan ng bansa. Mahalaga sa kanya ang tropa niya. Ay naman, ma'am. Huwag naman po ganun. Hindi naman po ako, nakikita naman po natin na may mga issues talaga doon sa mga, mga oligarko na, doon sa mga malalaki yung campaign contribution sa kanya. Pero, hopefully, hindi naman po lahat. Mahalaga, kapakanan ng bansa, mahalaga sa kanya, ang tropa niya ay ang makamkam nila at grabe ma'am, paano pa sila magtagal sa kapangyarihan. Kaya ako, never ako nabumilib kay Junior kasi i-deny man nila na walang ninakaw ang pamilya nila, 20 anyo sa kapangyarihan, pero ako never naniwala. Ma'am, hindi naman po yung sinasabi. Ang sinasabi nila is mayaman na daw po si Marcos Sr. bago pa siya naging congressman. Sabi ni Miro, kung pwede pala ibenta yon, di sana bumili na si Tita Cynthia. Sabi niya, yan ang dapat ng Sutil Sunday. Sabi ni Ma'am Dina, kumukuha siya ng simpatiya sa Europe sa usapin sa China na kampihan sila. Nagmamadali siya dahil malapit na ang botohan sa US. Mukhang malakas si McDonald. Pag nanalo yan, may bulungan na baka i-pull out ni McDonald ang mga sundalong kano sa iba't ibang bansa. Yun ay baka. Sana kasi mahal eh. Di ba yun ang sinasabi ni Donald Trump dati? It's really expensive to maintain your troops abroad. Malaki talaga gastos nila doon. Sabi ni Joe Haili, gumulo lang daw ang usapan dito sa bansa dahil meron daw gustong mang-agaw ng pwesto. Sir, nakakalimutan ninyo, bakit aagawin yan? Yung pwesto na yan. Sino kaya ang nang-agaw to begin with? Sa totoo lang, the presidency was Inday Sara's to win. If she wanted it, she could have had it. No questions asked, and she would have won by sabi nga ni Erap, by a landscape. Pero, so, there's really no point in saying, gusto kasi nilang mang-agaw, gusto silang mang-agaw. Sir, that doesn't answer the arguments. Kasi, yung sinasabi ninyo is, sariling kapakanan lang yan. Ibig sabihin, yung mga sinasabi namin tungkol sa pagkain ay hindi totoo. Talagang greedy, grabbing positions lang. Kaso sir, totoo. Suportado po yan ng sariling statistics ng PSA at saka ng NFA. Talaga pong mahal. At saka punta na lang po kayo sa sa palengke. Baka naman hindi po kayo nagpupunta sa palengke, hindi po ninyo alam ang presyo ng bigas na ipinangako ng ating Pangulo na aasikasuhin niya. At hindi pa niya inaasikaso hanggang ngayon. Sarili po niyang cabinet secretary sinabi na hindi napunduhan yung logistics system. Baka gusto niyo po, yun ang tanungin sa mga amo ninyo. Hayaan niyo na yung iba na nagko-content tungkol sa mga DDS. Alam mo, may karapatan naman magsalita at magpahayag lahat ng mga tao. Pero wala silang karapatan gumamit ng audience natin para sa fake news nila. Okay? Unang-una, ang kalayaan magsalita at magpahayag applies to the government. Ibig sabihin yan, ang gobyerno ang pinipigilan sa pagpipigil ng free speech. Pero pag nagbablock tayo dito, hindi po sakop ng free speech yan. Kaya yung mga taong nanggugulo dito, alam nila na nanggugulo lang talaga sila. At bakit nila ginagawa yan? Para hindi tuloy-tuloy ang ating pagsasalita at pagpapahayag at makumbinsi ang ibang mga tao na kailangan na natin manawagan sa ating gobyerno ng pagbabago.
Sabi ni Ter, doon ka lang sa China, baka mura ang bigas. Paano kami magdudoon na lang sa China? Eh sinisira nyo nga ang relasyon natin with that country. So, besides, alam mo Ter, Ter loves Bicolana. Sabi niya, doon ka na lang sa China, baka mura ang bigas. Ay naku, madam. Bakit ako pupunta sa China? Eh, ang dalas-dalas ko naman sa US. Pero hindi ibig sabihin nun na pro-US ako. Hindi rin ibig sabihin, pagka-rational ang discussion natin para sa sariling kapakanan ng Pilipinas, para sa pagtutuloy ng ating trade relations at nang sa gayon tumuloy-tuloy yung mga negosyante dito sa Pilipinas, ay ibig sabihin na pro-China tayo. Konting bukas-bukas naman ma'am ng isip. Huwag po yung ganyan. Sa totoo lang ma'am, kung nasa ibang bansa kayo, racist yan. Talagang maano kayo, malalabak-ula plancha kayo sa social media. Bakit kayo bakit napaka-racist ninyo? Hindi nyo ba naiintindihan yan? Sabi ni Ma'am RG Chel, nakakalungkot ang reality ng bansa natin. Grabe, ang mahal na talaga lahat ng bilihin. Kauwi ko lang pati ice dati, piso lang, ngayon 5 pesos na siya. Wala nang silbi ang 1,000. Bilis nga ng 1,000 maubos. Sabi ni Towers, mari po, di kayo ma'am sinasabihan ng doon ka sa China. Yung iba po yata nag-comment. Ha? But it's still not a fair comment, di ba? Doon ka na lang sa China just because we're trying to point out a rational foreign policy. Sabi ni Carlos, sabi ng colleague ko from Gambia, ilang decades sila under British rule. Pero hindi nagpatayo ng colleges at infra. Pero dumating ang mga Chinese, may infra at colleges na sila in 5 years time pa lang. Taray, no? Although to be fair, yung mga Kano, nung pumunta dito, dinala nila yung mga Toma sites. And they took over the public school system. They also put in some parks and so on. But they weren't building it for us. They were building it for themselves. Yung mga schools, because they were racist, they were telling us na, ay kawawa naman these little brown people. Di ba? Sabi ni Taurus, basta alam ko po nagamit si Sarah, si PBBM na budol tayo sa magandang mag-English at sa speech ni PBBM. Hi kay Midori Kawawa. Gandang hapon. Wow, hapon ng live. New for me. Kamahal po talaga ng bigas. Mantakin mo, 58. Dun sa iba, 60 at 62. 58 pesos pinakamura. Diyos me, dati presyo yan ng high class na. 58 sa inyo. Mura na yun. O mura daw yung 58. Standard 60, no? 60, 62. Meron na yun. At hello, namamalengke din ako kung kala ninyo sa akin. Sabi ni Ma'am Dina, correct, ayaw nila sa China, nakakasiguro ba sila na lahat ng ginagamit nila ay original na US? Karamihan ng materials ay galing din ng China, kaya mas mataas na ang economy ng China kaysa sa US. Okay. So, alam nyo, we don't have to be all out galit sa ating mga former colonizers. We have to understand kung anong ginawa nila so that we can understand ourselves better. Isa po yung bakit ganyan kayo magsalita? May pagka may mga mga bodily functions na ginagamit na word, sorry, mabublock talaga kayo. So, now, since the matter was introduced, di ba? Now, ano yung mga contributions, ano yung mga influences ng mga former colonizers sa atin? Well, number one, nai-erase yung parang they made us believe that our own culture is inferior. And up to now, nararamdaman natin yan. Yun po yung pinakamalaking damage na ginawa sa atin as a nation. May moderators po tayo, ayan. So, kaya lang hindi po masyado maganda pakiramdam ng isa. Sabi ni Sherlex, di ba wala naman sa history natin na sinakop tayo ng China? Actually, wala nga po. Pero we've been trading with them since about the 9th century. So, yun nga. So, dapat kikilatisin din natin. And to see why we so favor particular countries over another. Alam nyo ba, in World War II, di ba, automatically we took the side of the US. Parang ang bilis natin nakalimutan yung Philippine-American War. Kung anong ginawa nilang torture doon sa mga Pilipino who were simply fighting to remain independent yung ating bansa. Kabago-bago ng independence ng Pilipinas, hala bigla na lang, they pulled the rug from under us. At ito pa,
ang US, hindi nila kinilala ang mga Pilipino bilang mga mamamayan nila. In fact, sabi ng US Federal Supreme Court, doon sa Treaty of Paris, binili lang literal ng US yung bansa. It was a real estate deal. At nagkataon na ang mga Pilipino para tayong squatter sa sariling bansa. Huwag niyong kakalimutan yung ginawa nila sa atin na gano'n. Okay? Huwag din natin po kakalimutan ang ginawa natin at ng mga Kastila sa mga Inchik. So, naaalala nyo yung Parian? O, di ba meron tayong short talk about the Parian? Bakit Parian? Parian siya, papunta dyan siya. That's what it means. So, hindi sila pwede dito, Parian sila. Other sila. So, in the early days, okay, nung bago pa lang ang mga Kastila dito, sinasabi ng mga Kastila, meron silang parang ang policy nila sa immigrations ay medyo liberal pagdating sa mga Chinese. Bakit? Kasi sila po yung traders. Kanila yung mga tindahan, yung mga retail, ganyan, mawawalan sila ng bilihan. Yung kanilang mga sources na mga pinagbibilihan nila. Not only that, they also provided very cheap labor. Kaya meron tayong term na yaya from the term ama, kasi yung mga mahihirap ng China noon ay pumupunta dito para maghanap ng trabaho. Sila yung mga OFWs noon. At dito na rin sila lumagi. Ngayon, ito yung problema. Nung panahon ni one theory is that nung dumating yung pirate, si Lima Hong, lumanding siya sa Cavite. Pinadala niya yung mga tao niya to breach the walls of the Intramuros where most of the Spaniards were staying. Ngayon, nakapasok yung mga tao ni Lima Hong. Hindi sila nanalo. They were not able to take over Intramuros, pero natakot ang mga Kastila. Dati kasi akala nila unbreachable ang Intramuros walls. May moat pa yan, partida yan. Tapos yung isang side ay diretso sa dagat. So from then on, sabi nila, teka muna, kailangan natin ihiwalay ang mga Inchik sa atin. So the first Parian was inside Intramuros, and then nilabas nila just outside the walls, and then just outside again, further and further. And nagtagal sila in the place where the City College of Manila is now. That used to be the Mehan Gardens. That was a park that was set up, the first park in Asia set up by the Americans. Well, the Spaniards pala, kasi Jardín Botánico bago Mehan Gardens. So ngayon, yung nandun sila sa Mehan Gardens, tinututukan sila ng mga kanyon. Kasi nga, nagkaroon na ng xenophobia yung mga Kastila sa mga Inchik. So, but hindi mapagbawal ng Spanish colonial authorities ang pagpasok ng mga Chinese dito kasi nga sila po ang ating mga retailers and they were a source of cheap labor. So, ang ginawa lang nila is ni-restrict lang nila ng restrict sa nakatira, kung anong oras makakapasok sa Intramuros, and so on. So, yung ating attitude towards the Chinese ay nanggaling dun sa time na yon. Yun po ang naging reason kung bakit at hanggang ngayon ginagaya pa rin natin. So itong racism natin sa mga Chinese actually came from the Spaniards. And one of the reasons why was because Lima Hong was able to breach the walls of Intramuros. Lima Hong was a Chinese pirate. So, so yun, so kailangan alamin din natin kung saan nanggagaling yung ating mga attitudes na ganyan. And yes, galing yan sa first colonial authorities. The US, we weren't any better. So yung Retail Trade Nationalization Act, which was passed in 1930, restricted the Chinese from owning any businesses in the Philippines. Kaya nagkaroon ng mga maraming intermarriages. Before that, the Spaniards were very liberal with the citizenship of the Chinese. Mas gusto nga nila na pag dumating dito yung mga Chinese, they intermarry with locals, nang sa gayon they become Filipinos or Filipinized at mawawala yung kanilang connection with China. And hindi mauulit yung kay Lima Hong. At least yun yung reasoning nila noon. Ang mga Amerikano, well, they weren't any better. So yun nga, yung Retail Trade Nationalization Act, one of the laws that were passed during the American colonial period that was out and out racist. Okay, dalawa po yung mga racist na pag-aralan namin. The other one was restricting the sale of alcohol to Cordillerans, but they were called Igorots at the time. So, bakit? Because the Americans treated them like
the American Indians, the Native Americans. At sinasabi nila, ay, hindi kaya ng mga yan, ng mga Cordillerans, uminom ng alak. So, yun po yung racism ng batas na yon. It was very reminiscent of the way that the how do you call this? The white Americans treated the Native Americans. Okay? Sabi ni Glenn Fleo, sana sunod mo naman Parity Act. Alam nyo, hindi pwedeng sunod kasi matagal ko na pong pinag-usapan yan. So that's another thing that influences how we look, how some Filipinos look at the Chinese. Now, World War II. Bakit automatic kinampihan natin ng US? We had a choice, by the way. Pwede naman tayong passive lang. Pero hindi, all out din tayo. We joined the Americans. So, nagkaroon ng USAPE, nagkaroon ng Philippine Scouts, and so on. One of my professors in Philippine history said that one of the prevailing theories is that Filipinos at the time, in the 1930s and 1940s, thought that the Japanese were, and I quote, baduy. Yun yung term na ginamit ng prof ko. Ang sabi ko, sir, bakit baduy? Well, at the time, it was, how do you call this? The US was already, how do you call this, a major power, not just a major military power, but power in the world of entertainment, in fashion, and so on. Tinatalo nila in many instances ang Europe, which used to be the bastion of what was popular at the time. So, nung nung US na ang pinaka-influential pagdating sa pop culture, mas ninais ng mga Pilipino because the influence, of course, was quite profound. Andito sila eh. So, pinasok natin ang giyera. Supposedly, there was no question in the minds of many Filipinos because parang, Japan, bakit? Parang ganun. At least yun yung isang prevailing theory. I need to research more what other theories there are. Hi kay Sue Carey at kay Soundspa. Sabi ni Soundspa, can the $20 million US purchase of the Philippines be used in the legal claim of US ownership of the Philippines? No more na, sir. They gave it up. Bakit po gagamitin yun? And for what? Gusto niyo maging state tayo ng US? Hindi po maganda yan, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Ton, I've been to China many times. They are more disciplined people and they follow laws and orders. Wala pong traffic enforcers sa mga daan. China is very advanced in technology everywhere in CCTV. Sabi ni Sherlex, noong bang panahon ng Spanish, di ba sila nanlalahi ng Pinoy base sa percentage ng Pinoy Spanish? Not as much as we thought. Nagkaroon ng very recent na study, di ba nilabas yung tungkol dun sa yung findings tungkol dun sa mga Agta-Aita as having the most Denisovan DNA in the country, in this country. Pero napansin din ng mga researchers na hindi po ganun kataas ang percentage of our population that are descended from the Spanish. Kukunti lang pala daw talaga yung my lola was Spanish, chuchu, di ba? Maraming nagsasabi ng ganun, ay, mistisa ang lola ko kasi ganito. So, kailangan anyway, mura na po yung mga DNA testing kung ano yung mga percentage ng DNA natin. The reason I know about the study was because I was a part of it. So, yeah. Sabi ni Miffy, in short, huwag po natin iasa sa ibang bansa ang security at hanap buhay natin. Totoo yan. Sabi ni Ma'am Sherlex, oo, yan ang kwento ng mga matatanda. Di ba, meron tayong complex na, ay, ang ganda niyan kasi ang nanay niyan ganito, ang tatay niyan ganito. Samantalang sa ibang bansa, for the longest time, it was the purity of their race that they were protecting. Ayaw na ayaw nila ng intermarriages. Tayo naman, open arms. Okay. Wala tayong masyadong xenophobia. Although, ang tingin ko, selective Diba? After all, yung let's not kid ourselves. Bakit si Lapu-Lapu pinatay niya si Magellan? Well, yung Raha kasi, diba, yun yung kinaibigan ni Magellan. Now, the Raha had several, iba-iba yung mga kingdoms under him. At yung isa, yun nga, yung kinalapu-lapu. Gusto nilang kumalas doon. So, parang to pacify, quote-unquote, pinadala ng Raha si Magellan kinalapu-lapu. Ito naman si Magellan, akala nila
they were all that, galing-galing nila, after all they had guns and so on, ay nako, hindi. Pagdating nila, paahon sila, syempre sila yung nasa dagat, nasa dalampasigan sina Lapu-Lapu, nasa tubig pa lang sila, dedok na. Raha humapon. Sabi ni Ma'am Bicolanang Sutil, like po, mga kasutil, libre lang mag-like. Oo nga naman. Ano daw yun? Sabi ni Cres, selective ang gawa-gawa ng Congress, parusa para kontra nakaw, di ginawa para kasama nila sa batas, sana magpataw ng bitay. Well, hindi nila gagawin yun dahil baka sila yung mauna. Di ba dati natatandaan ninyo, yung plunder, death penalty yan. Ang daming maaapektuhan. So, hindi na. Sabi ni Roger, was Magellan a Muslim back then? There's no record of that, sir. At least none of the readings that I have seen. So, if you have a reading that says that, pa-link naman. Sabi ni Ronald, tama kayo, attorney, yung dating biniktima ng mga Kano, ngayon ang bibiktima ng kapwa Pilipino. Di ba, ano yung sinabi ni Quezon, di ba? At yung mga sinabi, there are no tyrants or there are no slaves. When we got rid of the colonial powers, yung mga Pilipino naman ang nangaalipin ng salita kapwa Pilipino, which I think is based dahil nga sa kakulangan at uneven yung edukasyon natin. Sabi ni Rowan, descendant ba daw si Raha Kumabo ni Johor Bahru, yung Malaysian king? We were under both the Srivijaya and the Majapahit Empire. And most of yung mga tinitrace natin were from that period. And so primarily, mostly Indonesian, pero meron din Malaysian. Hindi ko po sure kung may genealogy tayo ni Raha Humabon. Alam ko yung pataas, yung pababa meron, if I'm not mistaken. So, ay, kay TJ, uy, sa Pampanga, meron kayong ngayon, yung lecture ni Ige Ramos about food shaming. So, hindi ko mapuntahan kasi bukas po yun, meron na po kaming gagawin. Okay. Ito, sabi ni Ma'am Rica, you mentioned the other day regarding the policy servicios. Which government office can I visit to do research if our great granny served or got exempted? The National Archives po. You can ask. And yes, they will assist you. Babait yung mga tao doon. Yeah. They're really nice and they're very used to researchers. Ito sabi ni Rick, I once attended a local city Philippine beauty pageant here in North America, and not one claimed to be full-blooded Pinay. I mixed Pinay with Spanish blood, yung mga ganun. Oo, yung term na yun, blood. Kurate, ewan kung bakit napakahalaga. I have Chinese blood. I have Spanish blood. Blood talaga sa panahon ng DNA. So, yeah, we have to understand din that. Kaya nga natin dinidiscuss ang kultura at saka kasaysayan natin para naiintindihan din natin kung bakit tayo ganito. So, kahit yung topic natin ay Mix Nograles, Texas Wife at VP Inday, naliligaw tayo sa history. So, ayun, yun yung natin ngayon, yung ating lihis ngayong araw na ito, pasensya na. Now, back to this. So, ang isa din na napansin natin is, di ba, ang daming nagsasabi, two-party system. Ito yung dahilan, yung kay Mix Nograles, ang dahilan kung bakit pinopropose yung two-party system. Dahil sa turncoatism. Ano yung ibig sabihin ng turncoatism? Ayan, yung palipat-lipat ng partido. Dito sa Pilipinas, halos walang tunay na partido. Kasi yung mga tao, kapag kung sino yung nakaupong presidente, dun sila lilipat dun sa partido ng presidente. Kasi, syempre, mas malapit sa kaban. Tunay po, balimbing, sabi ni Jex Adrineda. So, turncoatism, balimbingan, totoo po yan.
Ngayon, how do we stop this? Ngayon, yung ibang tao nagpo-propose na baguhin ang ating saligang batas para meron tayong two-party system. I think to some extent, I agree. Kaya lang, meron din kasing provision sa ating saligang batas that says na meron tayong freedom of association. Meaning maaari tayong pumili ng kung sinong grupo ang sasalihan natin. Maybe we'll be able to work that out somehow. Kasi sa totoo lang, itong turncoatism na ito, parang it makes for very uneven policies. Kasi kung kunwari, presidente ngayon, ganito ang paniniwala. O sige, kailangan maraming ayuda. Aba, pag nagbago yung power, nag-shift yung power structure, sarili nilang pulisiya, kailangan isuka nila. Nakakahiya. Sabi ni Joseph Aguilar, gusto ko to. Sabi ni Peter Waltzer, bakit sa blood lang? Bakit wala sa mukha? Sabi ni Joseph Aguilar, I came from a high blood family. Alam mo tayo. Actually, hindi low blood kami. Parang hampas lupa, talaga. Sabi ni Coastal Skipper, tagal ko na dito sa Middle East, bakit halos wala akong nakitang tabahanting Thailander, Vietnamese, Malaysian, Cambodian, Indonesian? Nangangailangan lang talaga ba ang OFW yung pang-export lang? Kung papansinin ninyo, except for the Vietnamese and the Cambodians, Malaysia for a while. Pero like Thailand, they have never been conquered or colonized. Malakas po ang cultural identity ng Indo-China. Indo-China ang tawag din sa lugar nila dati. Ngayon, ASEAN na. And malaking bagay yan sa sa ability nila to stand their ground. Yung kumbaga, may polisiya sila para sa kanilang sariling bansa. And they try to make it good in their own country. That has to do more with national identity. Hindi ba pinag-usapan natin dito, bakit natin pinapag-aralan ang kultura natin at kasaysayan? Yan po ay para lumakas yung sense of identity natin, yung sense of being Filipino. Tingnan niyo, tuwing may problema, may hihirit na only in the Philippines. Ay nako, wala nang pag-asa ang bansang ito, makaalis na nga. Salamat. Sige. Anip sa pagmamahal, Yung mga naiintindihan ko, yung mga OFWs who have to make a living, hindi kaya talaga dito, yun naiintindihan ko. Pero yung mga na, ay nako, ayoko na dito, I want to go to the US, iba yun. Iba yun, kasi pwede ka naman dito. Yung mga tipong, they see something wrong with the country, but instead of fixing it, aalis. O bakit tayo yung ganun? Kasi nga, kolonyal ang yung ibang mga pag-iisip ng mga kolonyal, na-acquire natin, and we are not even aware of it. Many of our countrymen are not even aware of it. So, sabi ni Mount Calvin, ayoko na dito. So, China na ako. Diba? Tapos, wait for the calls in 3, 2, 1. Okay? So, yun na nga. Itong si Migs Nograles is the classic example. Diba? Classic example of tawid ng kali o tawiran. Diba? Bago naging presidente si Duterte, inaaway nila si Prospero Nograles nga ang nagsabing DDS siya naman na nag-aakusa ng extrajudicial killings na sinakyan na lang later on, much later, ni Senator De Lima. Oh. Di ba? Tapos nung tumakbong presidente si Rodrigo Duterte, friends na sila. Di ang tagal-tagal, super support. Ngayon, ano nangyari? Hala, VP lang si Inday, presidente si BBM. Doon ako kay BBM. So ngayon, saan niya nakuha yung pagbabatikos niya kay Inday? Nagsasabi lang si Inday na parang walang due process, parang ganito, ganyan. Anong sabi ni Congresswoman Hicks? Hindi man lang niya dinefend on that level. Manood ka na lang, yun ang pinakasinasabi niya. Malungkot. Diba? Nakakalungkot yung ganun. Kasi, si Congresswoman Hicks, matalino naman yan. Abogada yan. And she's a good one. Okay? Maganda rin siya. So there's nothing to be insecure about to the Vice President. So it's not about that. It's more like, ma'am, you have to try harder. Kasi pati yung sagot niya kay Kong Pulong, wala ako dyan, nasa US ako. Ay talaga? Para gamitin yung pangalan mo at ang pangalan ng party list mo at napaka-organized at may funding na supposedly nanggaling sa inyo, Congresswoman, that's not enough. At least dito sa national discussion. Sabi ni Ulti Marcabol,
Pwede ba natin kasuhan yung mga project contractors na nag-sign as project close well bogus pala? Opo naman. Pero like I said, lahat yan pwedeng kasuhan. You can actually file any case that you want, but you need evidence. At iba po yung konsepto natin ng ebidensya ng layperson kaysa sa ebidensya na nire-require ng ating hukuman. Sabi ni Ma'am Rachel, delikado si Nose Grales kung laging nagsisinungaling baka humaba. Magiging pinakya yung nose niya. So, di ba yan, walang loyalties. O, hindi pa nga natin napapag-usapan ng panahon ng Malolos Republic. Di ba? Yung mga ilustrado, yung mga yung mga mayayaman, nung nakita nilang mananalo sina Aguinaldo, ay suddenly, miyembro na sila ng Katipunan. Pero nung pagdating ng Malolos Constitution, napaka-conservative. Ayaw nila yung talagang tunay na kalayaan na mailagay dun sa sa Malolos Constitution. Ay, nateka-teka sila. Buti nandun si General Luna, nabatukan sila. na-outsmart sila actually. Paloka. Pero ganun sila. Nung dumating ang mga ay mahina na sina Aguinaldo. Underrun na si Aguinaldo at ayan na si Antonio Luna. Napatay, na-intriga, nagawa sa intriga. So ano pa yan? Isa pang lesson yan, na if you're going to be taking sides, make sure that the side you're on, solid kayo. Kasi kung babakbakan nyo yung sarili ninyong side, meron kayo inietsipwera, ay hindi kayo pwede dito, kailangan pure kami. Pagka ganon, natatalo yung ganyan. Tingnan nyo nangyari sa Katipunan. Di ba? So, lessons in history yan. Uy, grabe yung sinasabi ni Popoy. Pag VP Inday and Congresswoman Migs, pareho maganda. Nag-introduce ng bagong character itong si Sir Popoy. Hindi ko po babasahin yan. I'm in enough trouble as it is. Sabi ni Mel on the go, dapat tayong mamamayang hindi na susuportahan mga palipat-lipat ng mga politiko dahil halata namang power lang ang interes. Totoo yan. Kaya tayo nagkakaroon ng dynasty eh. Mananalo sila dahil parati silang lumalapit dun sa source of power. Diba? So, isip-isip rin tayo. May mga, may mga dynasties na sila mismo yung malakas. Okay. At kinikilala ng national. Ayun, yung palipat-lipat ng yung mga Duterte, di naman ganun. Sabi ni Andy, hindi kaya alam ni BBM ang malalaking anomalya sa gobyerno niya o hindi pinaparating ni Lisa? Grabe. Kasi nakakapagtaka walang pakialam si BBM sa mafia sa Lotto. Department of Agriculture ng mga mafia, BOC, LTO, LTFRB, DOTR, immigrations, at mahalang bigas. The question is, alam kaya ng Pangulo? I think that we have to presume that he does because he's the president. At hindi naman tayo nagkulang sa pahiyan. Sabi ni Larry rin, ganyan po mayor namin sa Malabon, lahat ng partido sinalihan para lang makatabi every election. Hey, big guy! Hindi din. Come here, you wanna sing? You should be seen. Here's my, ay, ayaw, bakit ka dyan? I have a dog here. Come here, come here. Come here. Diwan, baka ma-turn over yung dog. Okay, no, lie down na lang, lie down. Lie down, baby. Hindi siya nakikita eh. Sayang, hindi siya masyadong nakikita eh. I'll give you your tweets later. So, ayun. Okay, so, huwag pong kakalimutan pala like, share, follow, and subscribe. Kasi mahirap yung paulit-ulit. At dun sa mga we can ask questions dito yung talaga. And we will answer as much as we can kung kaya, di ba? Kung kaya ng powers. Uy, maraming salamat. Ang daming nag-follow ngayon. Please, and don't forget to follow and like this video as well, this live as well. Lahat ng nagpadala ng gifts, maraming salamat po sa inyo, ha? So, ay, not bad. Ang daming nag-like sa TikTok, 12,600. Oh, kamusta naman tayo dyan sa, sa YouTube, guys? Hi kay Sagittarius Girl, watching daw siya from Kuwait. Sabi ni Glenn, thank you for the history lesson. Sabi ni Ma'am Bicolana, seasonal fruit po pala talaga ang balimbing, kaya pala marami dito sa aming balimbing season nga pala. Tulalo,
Okay? But the reason we're telling this is para naiintindihan natin ang sarili natin. And we can fight it. Sometimes the fighting is within ourselves. Ay, ganito pala yun. Di ba? Maybe we will be able to evolve into better politicians or we can evolve better politicians. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng super chat, super stickers, at saka stars dito sa YouTube. Thank you kay Rowan Mateo, twice pa nagpadala. Oh. Maraming salamat din sa lahat ng nagpadala dito sa TikTok. Maraming salamat sa nagpadala sa Facebook ng mga stars. Thank you very, very much po. We appreciate all the support. Mula po tayong live mamaya kasi dire-diretso, late ang doctor's appointment ko. It's a checkup. And I have dalawang doctors. Derma yung isa, baka namamaga pa mamaya. So, sabi ni Taurus, it's okay po argue? Basta may natututunan na mabuti. Opo naman. And in fact, I'm very happy to be able to speak to everybody like this. Ano yung sinabi ni Montarion? Sabi ni Hampas Lupang ambisyosa, parang Agusan del Sur din, makadilawan talaga mga yan dyan. Pag takbo ni Digong last minute, nagbaliktaran, konti na lang mostly dun, dilaw. Kasi din naman, ang problema is that, yung mga nakaupo, dadamutan nila pag hindi nila kasama. Dapat kung partihan lahat, kasi hindi po healthy yung ganun. Tignan nyo nga hindi nga dapat pikon ang national government. Hindi dapat sila nag-o-oppress ng mga komentarista at tinatanggalan ng trabaho. Diba? Yun sa mga nagtatanong kung bakit wala na ako sa karambola, uulitin ko po hiningi ang ulo ko ng isang government official, pero inamin nila, wala pa daw akong ginagawa. Ang concern nila is masyado daw akong close to a certain political family. Daw. Okay? First of all, wala akong history with Dutertes. Not a long one anyway. Kailan ko nakausap si Pangulong Duterte? Twice during his term because I interviewed him twice. And those were interviews. I was not a friend. I was media. And ito na lang, when I became secretary, I had to meet him because I was supporting a hospital sa Davao, one of his charity concerns. Okay? Malaki talaga contribution ni dating Pangulo dyan. And we continue to help at hospital. Pero yung malapit sa Kaban, panahon ni Duterte, hindi. Ngayon na lang po. Because he's interesting and dahil may time siya, kaya na namin magtsikahan. Diba? Pareho kami may time Si VP Inday nga, hindi namin masyadong nakakausap kahit na nandun pa ako sa Malacanang. So, ewan ko kung that was an excuse, but yeah, yun ang sabi-sabi. Kasi alam niyo naman, yung mga taong ganon, walang lakas ng loob na ikaw mismo ay harapin at sabihan ka. But yes, I will stand my ground. Tinatanggal po ako ng isang opisyal ng gobyerno. Hindi ko pa po binabanggit yung pangalan ng opisyal na yon dahil I want to make it count. Okay? Pati po kung sino yung nag-utos dun sa opisyal na yon. Okay. Pati po yung pag-alis ko sa BBM administration. Isa lang ang gusto kong i-point out para dun sa mga nagsasabing bitaraka. Okay? I did not and I never personally attack the president or the first family up to now. But I will criticize their policies. I will criticize cabinet secretaries, directors, executive directors, and so on, undersecretaries, and so on. Because that's what we should be doing. Wala pong hindi po tao ang polisiya, although they are created by people. But if the policies are bad, if nothing is being achieved, that certainly is something for us to criticize. And hindi po tayo pwedeng tumigil, hindi tayo pwedeng manahimik. Yung mga nagsasabing bitter, eto lang ang masasabi ko, gusto nyo lang na tumahimik ako. Because iba po kapag nagsasalita kami, dahil marami po kaming alam out of our own personal knowledge. Personal po. I don't treat the president as an enemy or any member of the first family. As a matter of fact, I like most of them. I like the president. But I can no longer keep quiet about all of these things that are happening. Hindi po maganda yan kung tatahimik tayo. Dahil kung tahimik po tayo, anong mangyayari? Isipin nila tama lang yung ginagawa o tinatanggap natin. It has to be clear. Di natin tinatanggap ang mga ito. Sabi nga ni Vladimir, tataya pa ba ako ng loto? Sir, wag na. Bakit pa?
nagiging participant na lang po tayo dyan sa katiwalian nila. Hindi man lang nila ini-explain ng maayos kung bakit linggo-linggo may nananalo. Sinabi na nga ng ilang mga statisticians, parang hindi yata posible yun. What an amazing coincidence naman, na halos every time may bola, may nananalo. Dati 4 na buwan bago may manalo, 2 buwan, gano'n. We're not saying that it is impossible, pero highly improbable. And as we know, statistics deals with probabilities as well. So do gambling, so do games of chance. So, sabi ni Larry, hindi ka nga po bitter, you're soft as butter. Ibang galit sa may marugdog na pagpapahayag. So yun nga, we want to be fair as well. So pagka meron tayong sinasabi dito, we take also into consideration yung side. And hindi natin i-criticize, yung naman hindi kailangan i-criticize. Kung tama naman ang ginagawa, ba't natin babatikusin? Gusto nga natin tama yung ginagawa. Okay. So, I just also want everybody to know na hindi tayo black and white dito. There are shades of gray. We will admit of mistakes of the people that we dearly love. And we will also admit that sometimes even our opponents or enemies, whatever you want to call them, sometimes they do the right thing because a clock, yung analog, can be right. Even a stop clock can be right twice a day. Okay? Thank you very much. So maraming salamat sa tuloy-tuloy na pagtangkilik niyo sa amin. Ingat-ingat po ang lahat. Alagaan po ang inyong kalusugan. Kailangan pa po kayo ng bayan. Maraming salamat.